Maliwanag po diyan na handang-handa na ang kapalit ni Sara Duterte at pinagkasunduan na, mga kaibigan, upang palitan si Sara Duterte. Biglang pagbaba at pagalis sa pwesto ni Sara Duterte. May common sense. Very humble na tao, hindi corrupt. Yun lang, tatlong yun. Sabi ko, mahirapan. Ito na po ang hinihintay natin. Ang kapalit ni Sara Duterte. Kilalanin po natin. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, may napili na agad na kapalit ni Sara Duterte sa pwesto. Aba, ay matindi ito sapagkat handang-handa na itong napili na kapalit ni Sara Duterte, mga kaibigan. Ay grabe na ang paganda. Talagang sa makatuwid, malinaw ho na tuluyan ng mapapatalsik sa pwesto itong si Sara Duterte, sapagkat ito ho ay hindi fake news. Nakahanda na ho itong papalit kay Sara Duterte at talagang dumaan sa screening, dumaan sa pagsisiyasat upang pumalit at maging kwalipikado para pumalit kay Sara Duterte. Ay matindi ho ito. Inaanyayahan ko po kayo, mga mahal kong taga-subaybay, kung pwede lang kapag may pagkakataon kayo, ay panoorin, pakinggan, itong ibabahagi ko po sa inyo. Hindi ho ito fake news. Mayroon po, mga katibayan, mayroon po akong resibo na magpapatunay na nakahanda na para pumalit kay Sara Duterte. Itong tao na ito ay kilalang kilala nyo ito, mga kaibigan. Mas mabuti pa ho ay ito't ibabahagi ko na po sa inyo. Pakinggan po natin at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan ito. Eto, nako, shout out po sa lahat. Sec Panelo, sir, I asked you kasi sinabi nyo, yes, yes, and yes, no. Do you anticipate talaga, sir, na magkakaroon ng impeachment proceedings and trial prior to the elections? Depende yan. Kasi yung impeachment, nandiyan na yan. Yung trial ang pag-uusapan natin. Yes. At saka yung botohan. Yes. Nandun na tayo. Ang problema mo sa botohan, depende na yan kung yung mga senador, you need about 9 votes for an acquittal. Yes, more than 8. Sa ngayon, ang tingin ko, parang lima pa lang ang siguradong boboto ng acquittal yan. Si Bongo, si Bato, Yes. yung mag-ina, Villar, saka si Robin. How about magkapatid na Estrada? Hindi ba, sir? Questionable yan. Questionable lang. okay, okay. Tanda mo, yung Sereno, Mga kaibigan, dito ho, sa bandang gitna na pagtatalakayo natin, ay ibabahagi ko po sa inyo, napapangalanan ho dito kung sino ang papalit kay Sara Duterte, mga kaibigan. Dahil alam na alam po nila na mapapatalsik sa pwesto itong si Sara Duterte. Sa kabila po niyan na mabilisan na pagpatalsik kay Sara Duterte, sa mabilisan na pagbaba sa pwesto ni Sara Duterte, ay nakahanda na ho itong papalit kay Sara Duterte. At ito ho ang katibayan, mga mahal kong taga-subaybay. Yes. biglang nagbaliktaran lahat. Bakit kayo nagbaliktaran? So, yun yung factor na yun. So, depende lahat yan. Kaya yung sinasabi alam mo yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr., I agree with him na destructive yung process ninyo. Mawawala tayo sa focus Kaya huwag nyo na lang ituloy. Ang problema, meron siyang puwersa na nakapaligid sa kanya na baka hindi niya kontrolado. Otherwise, kung kontrolado niya, hindi uusad niya. But if you were the strategist... Sige, sir. Or, balat kayo. Ay balat kayo daw
ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ayon no dito kay Panelo. Balat kayo pala. Ay matindi ito. Batino yan po si Panelo sa isang interview. At ay pahintulot po ang paggamit ng inyong video. The Forum, The Agenda Forum. Maraming salamat po. Suportahan natin yan, The Agenda Forum. Dito nako, ito na ang tinutumbok natin. Na biglang pag-alis sa pwesto ni Sara Duterte at ito ang kapalit, may napili na po agad. Kilalanin po natin. Itong kapalit ni Sara Duterte. Nako. At kayo pala, buhay sa mundo. Ito, Sexala, honest opinion, if you were the strategist behind this impeachment and given your political agenda to destroy VP Sara, would you want the composition of the Senate now to be the judge or hintay na lang natin after the elections? Hindi, kahit na ngayon o sa susunod, kung ano yung nangyari sa Sereno, yung factor na ba't nagbaliktaran, yun pa rin ang pinaka-importanteng kalakaran kung paano magkakaroon ng conviction. Pero kung ang agenda mo talaga, Agenda. Ang dami sinasabi ni Panelo dito eh. Alam po natin naman na lahat pababanguhin ni Panelo sa part ni Sara Duterte. Ba't basura na ho yan? Lumang tugtugin na yan, Panelo. Ito na po ang inihintay natin. Ang kapalit ni Sara Duterte. Kilalanin po natin. talaga, tanggalin siya. Kasi, pag tinanggal mo yan, she will be disqualified. Yes. From any position. Perpetual Kaya sinasabi ko disqualification, sa sir. programa ko, kaninang umaga, saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla, ilalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo ang magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na si Robin kasi nagtitito ko bilang tumawag. Kumanda ka na. Ikaw na yung susulong. Ay, sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado. Woo! Ang lakas ng hangin po. Mga mahal kong taga-subaybay. Super. Super ang hangin ito. Itong si Panelo. Ay abogado ito eh. Abogado na alam po natin na kapag sinabi kang abogado ay matindi ang iyong batayan pagdating sa iyong kaalaman. Matito ang naibang abogado ho. Mantakin niyo ang maliwanag ho dito, mga kaibigan. Ang gustong ipunto ni Panelo, mismong galing sa kanyang bibig. At isiniwalat nga niya, na handang-handa na at pinaghahanda na ang kapalit ni Sara Duterte. At ito nga ay ang number 1 senador sa kalokohan. Number 1 senador, mga kaibigan, na si Robin Padilla, ay maliwanag po diyan napapalit kay Sara Duterte. Ang dami nagbibigay ng public opinion na ito'y number 1 senador sa kalukuhan. Tapos ngayon maririnig po natin napapalit kay Sara Duterte dahil siya ang pambato, mga kaibigan, ni dating Presidente Digong, ni Panelo, at ang kampo ho ni Digong at ang kampo ni Sara Duterte. Heto pa, mga mahal kong taga-subaybay. Walang naniniwalang mananalo yan eh. Yung minimenos na husay. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, number 1, di ba? Ang number 1 nun, si Rafi. Yes. Wala yan. Nung magbotohan, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao, hindi corrupt. Yun lang tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kay Robin. Matanong ko si Calyoti. Welcome to the show, sir. Mahirapan daw kaya Robin Padilla. Ang matindi pa, mga kaibigan, dito kay Robin Padilla ay hindi lang kapalit sa pagiging Vice President ni Sara Duterte. Dahil ito nga ang ini-inspect, ito ang sinusulong ng kampo ni Digong, ni Panelo, ni Sara Duterte ba? Na number 1 siyang senador. Siya daw ang papalit
kay Sara Duterte kung sakaling ma-impeach ito at naniniwala ho itong kampo ni Panelo, ni Digong na may impeach. Ayun ho kay Panelo. Oh. At ang mas matindi ng patindi, mga kaibigan, ay ito pala ang pambato sa pagiging presidente ni dating Presidente Digong at ni Panelo. Ano na? Only in the Philippines? Ha? Dahil sabi nga, kapag napatalsik at na-impeach si Sara Duterte ay hindi na po qualified para tumakbo sa anong posisyon. Kaya tanggat maaga pa ay naghahanda na at pinaghanda na itong kapalit ni Sara Duterte bilang Vice Presidente. At syempre, patungo kapalit sa pagtakbo ng pagiging presidente sa darating na presidential election. Anak ng katakot-takot, sinong maniniwala dito? Mambubutol na, wala na kayong mabubutol. Kaya lang tinamaan noon yan. Ay nagkaroon ng bugos-bugos. Ha? May mga rason na ika nga po yung nag-uugnay kung bakit nag-number 1 senador ito. Tsaka po natin tatalakayin. Dahil mahaba ho, kung ipapaliwanag ko po sa inyo, sa pamagitan po na ika nga po ipaglahad sa inyo ng mga public opinion na may batayan po, mga kaibigan. Saka po natin talakayin yan. So ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Maliwanag po diyan na handang-handa na ang kapalit ni Sara Duterte at pinagkasunduan na, mga kaibigan, upang palitan si Sara Duterte. Biglang pagbaba at pagalis sa pwesto ni Sara Duterte ay malapit na po yan dahil malapit na rin pong gumulong ang impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Nako, nabitin ako. Saka bigyan po natin ng parto. Any reaction? Diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Please support po my second YouTube channel and this vlog. Nandiyan po ang link sa comment section. Pakiclick po. Muli po maraming salamat. Please subscribe itong aking main YouTube channel sa lahat ng hindi pa nakasubscribe. Bye-bye. Palakpakan.